Hello guys, so kumusta kayo? So pasensya na ulit sa napakatagal na panahon na hindi tayo nakakapag-vlog. No? Kasi nga guys, talagang pinaghahandaan yung mga vlog na to. And syempre, kinukumpleto natin yung mga materials para guys, mai-present sa inyo ng maayos. Dapat inahabol namin yung Valentine's kaso medyo na-late nga kasi nga yung ibang materials na kailangan namin ay kailan lang naman dumating. Pero hindi lang naman to tungkol sa Valentine's. So marami ka pang pwedeng gawin dito. No? Any kind of holiday, pwede to. So pwede to sa Valentine's, syempre sa birthday, sa Pasko, sa New Year. Or hindi lang siya guys sa any kind of holiday. No? So pwede mo rin tong ibigay sa mga mahal mo sa buhay. So yung vlog na nga na to guys is sobrang special ng gagawin natin kasi alam ko wala pang nagtuturo ng ganito. Yung kasi yung ginugol namin na maituro sa inyo guys yung mga unique na mga idea. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag nag-avail ka sa amin, gusto namin na tulungan ka o turuan ka guys sa printing business mo. So katulad nito guys na ipapakita ko sa inyo na isa to sa mga unique na idea. Marami na akong tinuro sa inyo guys tungkol sa sublimation printing. So maganda, balikan nyo na lang yon kung may mga hindi kayo masyadong naintindihan dito. Kasi naalala nyo na nakarang vlog ko, inabot nyo ng 1 oras. So kung uulitin ko na naman yon, lagpas 1 oras na yung gagawin natin dito. So maganda guys, panoorin nyo na lang yung nakarang vlog ko. Then para malaman nyo guys kung ano ba yung mga iba pang processor na ginagawa dito. Pero pakita ko muna sa inyo guys yung mga materials na kailangan natin dito. So kailangan natin dito guys ng sublimation na tela. So ganito yung itsura niya. Pero may iba pang klase ng tela na pwedeng i-sublimate. No? So kung gusto nyo guys malaman mga tela na pwede nyo i-sublimate, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung mga link na nilalagay ko sa description ng video, yun yung mga i-click nyo na link para siguradong yung mga materials na ipe-present ko dito yung mabili nyo. Okay, so bukod nga guys sa tela, syempre kailangan natin yung mga bago muna kasi yung iba usual na dito kailangan natin ng panahe. Mura lang naman to kasi hindi naman kami professional na mananahe. And kung wala kang ganito guys, pwede naman kahit yung tinatahi-tahi mo lang na gano'n. Ito kailangan natin ito guys, itong soldering iron. Then next guys, syempre kailangan natin ng puncher, then thermal tape, butcher paper. So kung hindi mo alam guys yung butcher paper, maganda panoorin mo yung nakaraang vlog ko. O ituloy-tuloy mo lang guys yung panonood ng vlog na to, no? Kasi may explain ko rin para saan yan. Meron tayong ball chain dito, tapos yung kasama nga ng puncher which is itong eyelet. Then mga kolorete dito, yan, mga keychain, mga ribbon. Tapos syempre kailangan rin natin ng gunting. And syempre guys, ito, kailangan rin natin itong foam na to. Then syempre guys, sublimation paper. Ito, meron na ako mga na-print dito ng mga sublimation paper yan. Para mabilis lang tayo guys, no? So pinrint ko na siya. Then yung iba naman dito is malalaki, katulad nung ginawa natin noong nakaraan sa mga damit, 'di ba? Nag-print tayo ng malalaki. Hindi lang to A4, pero pinrint ko rin to guys sa L121 lang na kasama guys no sa package na ino-offer namin. So kung paano namin to ginagawa, again guys, yung nakaraang vlog ko, panoorin nyo lang yon kasi pag inulit ko ulit yon, sobrang haba na naman ng magiging content natin. And syempre ito, kailangan natin dito ng press. So ang gagamitin ko dito ng press ay itong 6-in-1 na heat press. So sa lahat guys ng sublimation na tutorial na ginawa namin, ito yung ginagamit ko doon. So yung pang press ko ng baso, ito yung ginamit ko doon. And nung nakaraan nga guys, yung pang press ng damit, so ito rin guys yung ginamit ko doon kasi nga 6-in-1 na to. So bakit 6-in-1? Syempre meron siyang press na flatbed para sa damit and syempre para sa mga tela. Sumunod guys, syempre meron niyang cup press o para sa sombrero. Then dalawang mugs press. So merong maliit and syempre merong malaki and dalawa rin guys na para sa plate press. So syempre guys yung papel, yung mga ibang materials dito katulad ito mga puncher with eyelet and syempre itong 6-in-1 na to. So kung gusto mo guys i-avail yan or kung gusto mo guys mag-avail ng package para sa sublimation na printing, so mas maganda guys hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So mga nagtataka sir, printing business tayo but meron tayong panahe. So kasi guys gagawa tayo ng customized na giveaway para nga dun sa mga sinabi ko kanina ng mga events or pwede rin guys na personal mo lang siyang ibibigay. Bukod nga dyan guys, munti ko na makalimutan yung pinaka-importante sa lahat ng mga gamit natin dito ay ito. So hindi ko muna i-reveal kung ano yan pero mamaya-maya guys makikita nyo kung para saan ito ginagamit at kung saan ba ito guys nabibili. Siyempre, check nyo lagi yung link sa description section ng video na to. So ito guys yung dalawang na-print namin. So hindi nyo siguro masyado nahalata pero yung isang image dito guys is naka-flip. So ito guys ay nakaharap dito. Ito naman guys is nakaharap dito. So bakit ganun guys? Kasi guys ito yung sa sublimate natin sa tela. At dapat kapag sinublimate natin siyang dalawa, back to back nga yan, ganyan yung mangyari. Dapat guys yung shape nito, tulad rin guys dapat nung shape nito. Kaya naka-flip siya. So ang next natin na kailangan, syempre itong ang tela na to. So gumupit lang tayo ng tela.
na dapat sukat to. So kumuha lang tayo guys, syempre ng sukat lang dito. Then kuha lang tayo ng gunting. Yan, medyo sobra yung tela natin. Pero mamaya ayusin rin natin yan. Tapos kuha pa tayo guys, syempre dun para sa likod naman. So dalawang gupit yung gagawin natin. So next guys, syempre gamit tayo ng heat press. So 200 yung temperature natin and syempre yung timer natin is 60. Yan, so swivel lang natin. Then syempre, wag natin kakalimutan yung pa nating materyales. So lagay lang tayo guys ng butcher paper. So again, ginagamit to para hindi maghahawa-hawa yung ink. So syempre, next natin, ilagay lang natin yung tela natin. Then i-pre-press lang natin siya guys. So ang pre-press natin is 5 seconds. Okay, so angatin lang natin, dahan-dahan lang kasi baka sumama yung tela kasi masyado siyang manipis. Then next natin syempre ilalagay ay yung ating design o yung ating pinrint. So ilagay ko lang siya dito. Then wag niyong kakalimutan yung thermal tape kasi baka gumalaw yan. Pag gumalaw yan, magsha-shadow yan. Katulad ng sinabi ko na nakaraan. Then next natin na ipapatong syempre sa ibabaw. Lagyan rin natin siya ng butcher paper para hindi nga mag-hawa-hawa. Yan. Then, after nyan, syempre, press natin siya. So, 200 degrees and 60 seconds. So, ito guys, natapos na yung pinipress natin. So, sana naanidag nyo sa butcher paper no? Yan yung mukha ng anak ko. So, ito, hindi na natin to gagamitin. Okay, one time use lang talaga to. Then, ito na guys yung na-press natin. So, again, palamigin nyo muna. Huwag nyo muna siyang aalisin. So pag lumamig na siya guys, ay syempre pwede na natin tong bakbakin. Grabe, sobrang perfect na ng pagkakapress namin dito. So malalaman nyo yan guys, na dapat halos nabura na talaga yung nasa papel natin. Lumipat na talaga yung ink niya. So ito yung na-press natin, pakita ko sa inyo. So ganun rin guys gawin natin dun sa isa pa nating tela. So i-pre-press natin siya ulit guys for 5 seconds. So pagangat, dahan-dahan lang para hindi malukot ulit. Yan, so ibig sabihin ng pre-press guys, minaplansya lang natin siya. So ilagay rin natin to dito. Syempre lagay tayo ng butcher paper ulit sa ibabaw. I-press natin siya ulit. So 260 seconds. Okay, so alisin lang natin ulit yung butcher paper. Then, palamigin lang natin to ulit. So, panapalamig na natin yun, syempre, alisin na natin tong papel. Dapat halos nabura yung pinrint natin dito. So, gawa pa tayo guys ng isa naman na maliit naman. Yan, so ilagay lang natin to, itong maliit na image natin. Yan, no? So, ito guys yung dalawang pinrint natin. Ito sinasabi ko sa inyo guys na naka-flip siya. So, ito nakaharap doon. Ito naman guys, nakaharap doon. So, yung kaninang pinrest natin ay malaki. So, ito naman guys is yung maliit. So, syempre, butcher paper ulit. So, wag kayo guys manghihinayang sa butcher paper. Mas manghinayang kayo dun sa tela. So, ito na guys yung na-press natin. Di ba magkaharap silang dalawa? So, ngayon guys, syempre, para hindi masyadong humaba yung video nga na to, ay i-press ko muna guys yung iba. Tapos mamaya guys, ipe-present ko sa inyo lahat sila. So guys, yung mga nagtataka bakit sobrang galing ko raw mag-layout, actually hindi ako nagle-layout niyan. So dina-download ko lang yan guys sa Creative Fabrica kasi nag-offer sila ng millions of files, templates, fonts, and graphic design na pwede mong gamitin sa business mo. So free trial po yan kung gusto nyo ma-avail yon. So check nyo yung link sa description section ng video na to. So guys, ito na yung last na pinrest natin, itong mahaba. So alisin ko lang syempre yung... And again guys, dapat halos nabura niya yan dito. So gumamit kami dito guys nung mahaba na sublimation paper. So wala kaming binibentang ganyan. Pero kung gusto mo malaman kung saan nabibili yan, syempre link sa description section ng video na to. So ito na guys yung na-press natin. Yan. So dalawang mahaba rin yan. So ito pa yung iba pa nating na-press kasi marami tayong gagawin. Yan. So syempre yung logo namin. Then ito yung dalawang bata na chibi. Diba kanina may malaki tayong ginawa. Ito naman yung maliit na version nun. So makikita mo dito guys itong lalaki na bata. So maganda guys yung kulay ng kanyang balat. Pero dito, yellow na siya. So may nagtanong kasi sa amin yan, bakit raw nagiging yellow yung kulay ng tao. So ibig sabihin lang yan guys, no? Masyado mong nataasan yung brightness. Kasi ito guys is 10% lang yung brightness namin. Ito naman guys is 12% yung brightness namin. So nakita nyo 2% lang pero malaki na kagad yung impact. Kaya guys, katulad ng sinabi ko rin nakaraan, sobrang importante guys na dapat sakto yung settings mo. So pwede nyo guys gayahin yung settings namin. So nilagyan namin guys ng 10% ng brightness para guys makuha yung perfect na skin tone ng tao. Then ito yung una nating pinrest kanina. So next natin na gagawin guys, no? So gagamit tayo ng gunting tapos gugupitin na natin siya. So wag nyo siya guys isasagad. So lagyan nyo siya guys na at least 1 inches na pasobra dito. So maganda guys, gumamit kayo ng matalim na gunting. As in matalim. Kasi tela to and medyo mahirap siyang guntingin kapag hindi matalim yung gunting nyo. Yan, so ganito guys yung itsura niya. So again, hindi mo kailangan na perfect. Walang problema dyan kasi matatakpan rin naman mamaya yan. So yung mga ganito guys, wag nyo ito itatapon. Kasi kasya pa yung mga patches dito di ba? So huwag kayo mag-asayang ng materials, tago nyo lang yan. So gano'n rin guys yung gawin ko dito.
And syempre sa iba pang to. Okay? Then pakita ko sa inyo guys yung next procedure natin. So ang gagawin natin dito ay pagpapatungin natin sila. Okay? So pag pinagpatong mo siya guys, yung may print doon sa loob na part o naka-sandwich dapat siya sa gitna. Yan. Tapos make sure lang na pantay siya. So ito guys, sa pagpantay ko na siya, so disclaimer lang ng susunod na mangyayari ay hindi galing sa expert. Kasi hindi naman ako expert manahe. Pero pakita ko lang sa inyo guys yung pwede nating gawin dito, no? So kung ikaw ay magaling kang manahe, grabe yung business na to. Saktong-sakto to para sa'yo. So dapat dito, para hindi siya gumalaw, gagamitan mo siya ng pin. Diba? Kaso wala tayong pin. Kasi nga, hindi naman ako expert dito. So kung ano lang yung kaya kong gawin, yun muna yung gagawin natin. Okay? So ang gagamitin ko dito is stapler. Para hindi lang siya gumalaw. Okay? So stapleran ko siya dito. Yan. So again guys, pin ang gamitin nyo. Huwag nyo tong gagawin tong ginagawa ko. Pansamantala lang to kasi di talaga ako nakabili ng pin eh. Yan. So, 4 na sulok. Stapleran natin. Yan. Para lang di siya gumalaw guys. Okay? And kaya natin siya guys mini-flip. Di ba kanina sabi ko sa inyo, i-flip nyo siya. Kasi guys, kapag ganito yung karakter mo, dapat sa kabila niyan, pareho sila guys. No? So, dapat pantay silang dalawa. So, next natin na gagamitin ay itong mini na panahi natin. So, kung meron kayong mga panahi dyan sa bahay, napakaganda ng negosyong to para sa inyo. Or kung wala pa kayong panahi guys, ay pwede kayong gumamit nung ano lang, yung basic, 'di ba, yung gumagamit ng karayom sa sinulid, pero mas maganda guys pag may ganito para mas mabilis. So ngayon ay gagamit na tayo nito, itong panahi natin. So disclaimer lang guys, hindi kami expert dito sa pananahi. Kaya kung may mga magagaling manahi dito at masasaktan yung mata nyo, sorry na kaagad. So papakita lang namin sa inyo to guys, no, na ganito yung dapat natin gawin, na dapat natin tahiin yung tela para makuha natin guys yung product na gusto nating makuha. Yan, so wala kami binibentang ganito. So maglalagay na lang ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili, itong portable na panahe. Ito yung una naming naging mali dito eh. Hindi namin nilalak. So nilalak pala to. So ibababa mo siya, yan, para mag-lock siya. Then subukan na natin ngayon na panahe. So unahin na natin itong mahaba, itong rectangle para mabilisan lang o mandali lang siyang tahiin. Kasi yung ibang korting tao, alam mo naman, hindi nga kami expert, kaya medyo nahihirapan kami. Okay, so subukan muna natin to. So nakita nyo naman, dalawa pa kami ng wife ko na nagtutulong para manahilang. So let's go. Sana tama tong ginagawa namin na pananahi. Okay, yan. So natapos na tayo sa una nating tinahe. So, nag-aaral kasi ako ng THE dati sa Diliman Preparatory School, Technology and Home Economics. Hindi kasi ako nakikinig sa teacher ko. Hindi tuloy ako marunong manahe. Yan. So ito guys, tatahin na namin to. Pero hindi lahat guys tatahiin nyo. No? So maglalagay kayo ng space dito. So butas yan kasi mamaya dyan natin ipapalaman yung nasa loob nito. And syempre may ilalagay pa tayo dyan. Okay? So gawin rin namin to guys sa iba. A few moments later. So guys, ito na yung isa sa mga natahi namin kasi marami kaming tinahi dito. Yung mga yan, huwag nyo lang pansinin yan. Kasi ginagawa kasi dyan ay binabaliktad ulit dyan. Kaya sinabi ko kanina na dapat meron siyang open. Hindi mo tatahiin siya ng buo o isasara mo siya. Kasi babaliktad rin natin to. Yan, so ganyan siya. Yan, so nakita nyo yung mga imperfection kanina, yung mga pangit na gupit. So natakpan naman siya. So next na gagawin natin, syempre ipapalaman na natin to. Itong parang bulak. So kapag yung paborito nyong unan ay medyo payat na, so bumili lang kayo ng ganito. Tapos ilalagay lang yan. Yan, papunta sa loob. So siksikin nyo lang para tumaba to ng tumaba. Yan, so sa tingin ko sakto na yun. Yan, tumaba na siya and bumilog na rin siya. And ito na talaga guys yung makakapagpa-special lang vlog natin ito. Ito guys yung nagre-record ng boses. So kung paano to guys ginagamit dito sa main unit niya, meron siyang takip ng battery. So alisin mo muna yon. So ang gagawin mo dito, ipipress mo siya, tapos may maririnig ka na beep sound. After ng beep sound guys, pwede ka na magsalita. Okay, so subukan natin. Yan, so may beep, testing, sound check. Pwede mo na siyang bitawan. Yan, so kapag narinig mo na yung double beep, ibig sabihin yan, nakapag-record na siya. So para i-play mo siya guys, huwag mo siyang i-long press. Short press lang siya. Yan, so may beep, testing, sound check. Ito naman yung una ng the printing shock. Yan, so may butas rin siya dito. So ilalagay ko siya guys sa loob, pero bago ko siya ilagay guys, no? So lalagyan ko muna siya ng recording. So i-record ko dito guys, yung theme song ng the printing shock. Yan na, start na tayo. Maraming salamat po sa tiwala. Sa the printing shock, may materials din po. Sa the printing shock, kami lang ang sagot. So kapag katapos ka na, pwede mo na siyang bitawan.
So i-press ko lang siya para mag-play. Siyempre, wag ka naman mag-expect ng JBL quality dito. Tingnan mo naman yung speaker na to. O, pang voice recording lang talaga yan. So, para guys, mas maging personalized yung pamimigay natin. No? So, meron na tayong unan. Meron pa tayong kanta dito or jingle song or theme song or kahit ano pa yung gusto mong ipalagay na katulad nga ng mga voice recording. So, ilagay ko lang siya dito. Siyempre, yung bukas natin dito, isasara na natin to. Tatahiin ulit natin. So, halimbawa, natahi na natin siya. Yan, so pwede mo na tong ibigay. Then, pwede mo siyang pindutin. O, di ba? O, di ba ang cool? So, ito naman ay pina-record ko to sa anak ko. So, ilagay ko muna siya sa loob, guys. Yan. Okay, so make sure lang, guys, na yung butas nyo, kasya to. Okay, so again, guys, syempre tatahiin nyo ulit to para magsara. So, kapag ka pinrest to, Happy Valentine's, Mama and Papa! I super duper 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 love you! I hope you love my gift, pa! o di ba kapag ka nalulungkot ka or ano kaya nasa probinsya ka or OFW ka, pwede ka magbaon ng ganito. Tapos, i-record mo lang yung boss ng anak mo kapag ka namimiss mo sila. So, i-press mo lang to. Happy Valentine's, Mama and Papa! I super duper 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 love you! Napanood ko to sa ano yung Zootopia. Kaso sa kanya naman is yung pen. Talaga palang nakakaantig ng damdamin yung ganito na gift. So meron pa ako dito isa pang ginawa. So ilagay ko lang siya dito. Yan, ito naman ay ibibigay ko to sa asawa ko. Kasi nirecordan ko rin to. No? So again, tahiin nyo lang yan. So parinig ko lang sa inyo yung message sa wife ko. Happy anniversary, Mama Bear. Kapag nami-miss mo ako o galit ka, pindutin mo lang tong regalo ko sa'yo na to. At magiging okay din ang lahat. So maganda yan guys. So pwede nyo lagyan ng message dito. Halimbawa, press me when you're sad. So ipipress lang nila to. Di ba? Ang cool. So guys, hindi lang ganito kalaki yung pwede natin gawin. So pwede rin tayo guys gumawa ng maliliit o na parang keychain. So ganito guys yung itsura niya. So nalagyan ko na rin siya ng palaman sa loob. So kailangan pa natin yung iba pa nating pinakitang materials kanina. Itong mga borloloy na to. Tapos itong ball chain. Then ito, pwede rin to. Itong keychain. Tapos syempre guys yung puncher with eyelet. Then ito, kailangan rin natin to. So ito guys, mainit na siya. So again, ingatan nyo to. Nakita nyo naman, umuusok-usok pa yan. No? So gagawin natin dito guys, bubutasan lang natin to dito sa bandang dulo. Okay, so okay, 1. Tapos sa kabila rin, 2. Then ito rin, butasin rin natin to. So ito guys, nabutas na natin siya. So ang next natin na gagawin ay gagamit tayo nito, itong puncher with eyelet. No? So yung eyelet, syempre ilalagay lang natin siya dito. Yan, then syempre yung puncher natin. Yan, so may isa na tayo nagawa. Then yan, so yan guys, nabutasan na natin. Then ang next na gagawin natin, syempre kuha lang tayo ng keychain. So syempre ilagay lang natin siya dito. Diba? Very nice. Pwede rin yung ball chain naman. Tapos, ilak lang natin siya. Okay. Yan o. So, meron na tayong dalawang keychain. So, gawin natin guys, no, mag-record pa ako ng isa pa dito kasi may isa pa ako dito. So, ang re-record ko naman dito ay yung pinagawa ko na theme song sa asawa ko. Ito, hindi to AI talaga guys. Talagang tao yung kumanta nito. Walang makikita natin sa tandang sura. Yung ngiti at mga mata mo'y kikanda. 55 seconds siguro yung kaya niyang i-record. Kasi dito 43 seconds eh. So, i-play nga natin. Walang makikita natin sa tandang sura. Just press or hug me. So, magugulat yung pagre-regaluhan nito. Akala niya simpleng unan lang yan. Tapos kapag hinag niya to, halimbawa hinag niya sa leeg. Oh. Oh, di ba? Ang cool. So, ito rin. Try rin natin to. For company giveaways, so meron rin tayo dito. Ito nga, yung may theme song ng The Printing Shop. So ayan guys, yung vlog natin for today. So nakita nyo naman, hindi lang siya pang Valentine's. Kahit anong okasyon, pwede siya. Pwede sa Father's Day, pwede sa Mother's Day, anniversary, kahit nga guys na company gift. Kamukha nga nitong ginawa namin na una na to. So akala nila na parang ordinaryong mga unan lang tong ginawa natin. Akala nila parang ordinaryong keychain lang yung ginawa natin.
Pero kapag may makakapa sila dyan na parang may ano to? Ano kaya tong parang button dito? Siguro may tunog to. Press ko nga. O, di ba? Lalo na guys, kung halimbawa OFW ka, tapos pwede kang magbao ng ganito eh. Pag-message lang guys yung anak mo, tapos kapag medyo nalulungkot ka sa gabi, o pwede yung anak mo or yung asawa mo. So pag pinindot mo to guys, oh. O di ba? So lalo kang nalungkot. Kasi lalo mo silang na-miss. Pero at least naririnig mo yung boses nila. So may dalawa ulit tayong variant dito. So ito yung malaking unan. So pwede ka pang gumawa ng mas malaki dito kung gusto mo. So ito rin, yan. Then ito rin, malaki rin. Pwede rin naman na pwede mong bitbitin kahit saan. Yan, ito, sabit ko nga doon sa kotse ko. Yan, so para pag namimiss ko yung anak ko, nasa biyahe ako, so pwede ko to i-press. So dagdag pagkakitaan na naman to at bago nating may offer sa inyong mga souvenir na talagang personalized at syempre nakakaantig ng puso. So guys, yan na natapos yung vlog natin. So again, kung gusto mo mag-avail ng sublimation na printing business, so pwede mo kami message sa aming page, The Printing Shock, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. And syempre guys, yung iba pang materials dito katulad ng tela, yung mga keychain na yan, itong sewing machine, pati guys ito, soldering iron na to, no? So kung gusto mo guys malaman kung saan nabibili yan kasi wala kaming binibenta niyan, so check lagi guys yung link sa description section ng video na to at make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para hindi ka ma-scam. At syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video and bye!